very beloved Boss Mike Cervera. Ito na nga mga kababayan ko, may nakita ko ho ako. Ito ho pasok. Congress to pass Yan. the extension of the benefits enjoyed by the lifeliners from 2021 to 2051. Minsan na po itong naamyendahan ng ating Kongreso. In-extend po yung benefits para sa lifeliners mula 2011 to 2021. Ngayon po, ang hinihingi ng ating Pangulo sa Kongreso ay muli i-extend po yung lifeliners benefits from 2021 to 2051. Puting na yan mga kababayan, ano? Nakita nyo ba mga kababayan, no? Yung tipong DDS ka pero panireklamo ko sa taas ng kuryente, si Rudy pala may gawa. Actually, hindi naman siya lang yung may gawa. Ang may akdaho niyan mga kababayan, yung pong panahon ho ni Gloria. Yung kanyang speaker noon, ang author niyan yung Puentabella. Nakuha nyo mga kababayan ko? Yung author niyan nung panahon ni Gloria Arroyo, yung kanyang speaker na si Puentabella. Ito mga kababayan. Nag-research tayo. Mga kababayan ko ito na. Sino ba yung nag-author niyan? Si dating House Speaker, ito mga kababayan, lakihan lang ho natin para makita natin pare-parehas. Si dating House Speaker Arnulfo Noli P. Puentebella ang kinikilala bilang principal author ng ito ho yung yung IPIRA o ano yung mga nilalaman niya. Ako mamaya talakayin natin ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Yan yung IPIRA. Republic Act number 9136 sa Pilipinas. Ang batas na ito ay nilagdaan noong Hunyo 8 taong 2001 upang baguhin at i-restructure ang industriya ng kuryente sa bansa. Kita nyo mga kababayan ko Kaya putang ina nyo mga didis kayo, huwag nyo sinisisi yung manong namin Ang ina nyo talaga, oo. Ito yung mga may kasalanan, si Manong Bongbong sinisisi nyo, putang ina nyo. Iba pang mahalagang impormasyon. Ang IPIRA ay naglalayong tiyakin ang maaasahan at abot kayang supply ng kuryente. Abot kaya, putang ina, bakit ang mahal-mahal putang ina nyo? Sa pamamagitan ng privatisasyon ng National Power Corporation NPC. Kita nyo, Dahil pinrivatize mga kababayan itong NPC, itong National Power Corporation, binenta ni Gloria, putang inang yon. Dahil sa batas na ito, itinatag ang wholesale electricity, spot market. Ayan wholesale electricity, spot market, or WSM, at ang Energy Regulatory Commission o ARC. Kita nyo? Eto, sino lumagda? Putang ina, eto na. Tingnan nyo mga kababayan, tingnan nyo. Eto, ang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA, tingnan nyo eto, ay nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Arroyo na maliit. Siya po ang naging pinakabansot na naging presidente ng Pilipinas. Noong Hunyo 8 taong 2001. Narito ang ilang mahalagang detalye tungkol sa pagpasa ng batas na ito. Buti na lang yung batas, mga kababayan. Layunin, restrukturahin ang industriya ng kuryente sa Pilipinas, isa pribado ang mga ari-arian ng National Power Corporation, NPC. Kita nyo, imbis na pag-aari ng gobyerno, ayan, ginawa na hong private daw. Magdala ng kompetisyon upang mapababa ang presyo ng kuryente. Mali yan.
Utang ina nyo talaga, tatanga nyo. Oo, pwede bang mapababa nyo yan dahil dadami ang kompetisyon, mga bobo kayo. Pahubog. Oh, ang batas ay binuo at ipinasa ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan ng Kongreso. Congress of the Philippines. Bago lagdaan ng Pangulo. Epekto dahil sa IPIRA na buo ang wholesale electricity spot market. WSM nga at pinalitan ng Energy Regulatory Commission ERC ang dating Energy Regulatory Board. Paunawa, ito sa baba, basahin nyo. Ang IPIRA ay madalas na sinusuri at binabatikos dahil siya patuloy na mataas na singil ng kuryente sa bansa. Putang ina nyo. Ano nangyari mga kababayan? Narito ang pangunahing papel ni Duterte sa IPIRA. Itong IPIRA. Ito mga kababayan pagpapalawig ng lifeline rate. RA 11522. Noong Mayo taong 2021, nilagdaan ni Duterteng mamamatay tao at magnanakaw at sinungaling ang putang ina. Ayan Itong tinatawag na Republic Act number 552 na nag-amyenda sa Section 73 ng EPIRA. Papel, pinalawig nito ang lifeline rate o ang subsidiya sa kuryente. Putang inang subsidiya yan, tayo pala nagbabayad. Para sa mga mahihirap na kababayan na gumagamit ng mababang kuryente. Kita nyo? Mas mababa bawat buwan sa loob ng karagdagang 50 taon. Kita nyo paano to? Dinagdagan pa ng 50 taon mga kababayan. Layunin, tiyakin na abot kaya ang kuryente para sa mga marginalized end user. Kaya mga kababayan, huwag ho kayong magtaka kung bakit ang daming ang daming nakalagay doon na charges. Meron doon yung distribution charge, kung ano-anong mga charge pati yung system loss charge. Alam nyo ba yon mga kababayan? Biruin ninyo supply. May charge yun. May charge yun pagkabili. May charge yun. Putang inang mga negosyante na ito, niloloko tayo. 12% ban, tayo kakarga nun. Tapos pag i-distribute, may charge ulit na 12%. Mga kababayan, walang katapusan yun. Ito pa matindi mga kababayan ko, baka hindi nyo pa alam. Matagal na nating alam to. Yung system lost. Habang gumagapang yung kuryente mga kababayan, sa ginagapangan na yan, maraming mga nakasuso. Yung mga putang inang mga DDS, yung mga reklamo ng reklamo, nagnanakaw ng mga putang inang kuryente, tapos tayo ang nagbabayad, ng mga BBM. Mga BBM supporters. Alam nyo ba yon? Yun yung system lost. Habang gumagapang yan, pupunta sa mga kabahay-bahayan hanggang sa kung saan-saan. Yung linya na yon na dumadaan, tapos may jumamper na mga DDS sa mga putang ina nyo. Jumper kayo ng jumper, mga walang ya kayo. Di ba? Nag-jumper sila, yung mga DDS. Ayun, mga kababayan, tinamaan ng lintik. Tayo magbabayad. Ngayon, itong mga putang inang DDS na reklamo ng reklamo. Libre na ang kuryente, may ayuda pa mga putang ina. Ano nangyari? Sila pa may ganang magreklamo at manggulo. Tayo nagbabayad ng kuryente nila. Diba? Nakita nyo mga kababayan ng mga pinaggagawa ng mga putang inan to, tapos sinisisi si Pangulo. Nasaan naman ang hustisya nun mga kababayan ko? Lahat yun, walang lugi ang Meralco. Wala! Yan ang magandang negosyo, yung kuryente. Walang lugi. Tayo mga kababayan, pag nagbenta tayo,
ng yelo, pag natunaw, lugi tayo. Sa kanila, kapag ka nagbenta sila ng kuryente, kapag ka yung nasisip-sip o ginamper ng mga DDS, mga kababayan, ang nangyayari, tayo yung nagbabayad, hindi sila nawawalan. Walang lugi nga. Walang lugi. Walang lugi ang mga putang ina. Nakuha nyo? Nagigets nyo ba? Nagigets nyo? O yan, sabi ni Ruel San Pedro, kay Meralco, wala lugi. Sa atin lahat ang karga. Alam nyo masakit? Alam nyo masakit? Yung walang kaalam-alam, yung walang kinalaman, si Panungulong Bongbong, yun ang mga putang ina, sila. Ha? Itong mga DDS, sinisisi si Manong. Kundi ba naman mga tanga yan? Yung tatay nyo, ang nagpalawig pa niyan, pinahaba pa, 50 years. Tangina, hindi na nga natin alam kung aabutin pa natin yun, aabutin pa ng mga anak at apo natin yun. Hayop talaga itong si Digong, mga kababayan, walang ginawang mabuti. Etong si Duterte, walang ginawang mabuti ito. Biruin nyo, patay na tayo. Yung mga anak natin nagbabayad pa rin at pinagdudusahan pa rin yung ginawa niyang pagpapalawig na yan. At aabutin pa ng mga apo natin to. Nakuha nyo? O, kita nyo? Grabe, no? Grabe ang ginawa ni Digong, ano? Hayop talaga eh. Ito, panahon ni Digong. Pasok natin, ha? Ayan. Congress to pass the extension of the benefits enjoyed or enjoyed by the lifeliners from 2021 to 2051. Kita nyo? To 2021 to 2051. Ayop talaga, putang ina mo, Duterte ka. Alam nyo yung sinasabi nila na para daw ito sa mga mahihirap, ganon, kineme. Style lang ni Digong yung hayop na yun eh. Style lang ho yun, pero ang totoo, pang-uuto lang yun eh. Pang-uuto para mahalin siya ng mga bobot tanga. Hindi alam ng mga tao, nakala nila pinakikinabangan nila. Pero ang totoo, ang nakikinabang, yung mga oligarko, na mga negosyante, na mga may-ari ng Meralco. Huwag na kayong tanga, putang ina. Totoo, ginamit tayo ni Digong na dahilan, kunyari, pero ang totoo, sa ginagawang ito ni Duterte, ang nakikinabang yung mga oligarko, yung may-ari ng Meralco. Yung sinasabi nila, mga kababayan, na para sa mahirap, para sa tao, putang ina, kalokohan yun. Malaking katarantaduhan yun. Diba? Galit na eh. Napakagago, mga kababayan ni Duterte talaga. Sige, tuloy. Minsan na po itong naamyendahan ng ating Kongreso. In-extend po yung benefits para sa lifeliners mula 2011 to 2021. Ngayon po, ang hinihingi ng ating Pangulo sa Kongreso ay muli i-extend po yung lifeliners benefits from 2021 to 2051. Yan, mga kababayan ko, maliwanag yan. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ni Duterte na para sa mga mahihirap ito. Ang magbibenepisyo mahirap, kalokohan yun. Dahil ang magbibenepisyo niyan sa mga ginagawa nila ay yung mga oligarko na may-ari ng Meralco, yung mga negosyante, yung may-ari niyan. Diba? Dati ang mga may-ari niyan, Lopez eh. Alam nyo, iba talaga kapag ka nasa gobyerno itong mga ito eh. Sabi ko nga noon pa, kung tayo mga kababayan, tayo, kung naging maayos ang pamamalakad ng gobyerno, alam nyo mga kababayan ko, kung atin ang tubig, atin ang kuryente, atin ang mga pangunahing kalsada,
Sa gobyerno, ibig ko sabihin ng atin, ha? Kung sinabi kong atin, sa gobyerno yon. Kung sa gobyerno, sige, diretso natin, mga bobo yung mga DDS eh. Sasabihin na naman ng mga DDS, anong atin, iyo ba yan? Ganong kabobo yung mga DDS, mga putang inang yan. Eto na, kung sa gobyerno, ang tubig, ang kuryente, ang mga kalsada, tulad ng panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., mga kababayan, mura yan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit mura. Mura yung mga tubig natin noon, mura ang kuryente natin noon, mura ang alin, ang mga toll pay. Natatandaan nyo ba sino nakakatanda sa inyo? Siguro naman magkakasing tanda lang tayo. Ang NLEX na yan. 'Di ba? Ang minimum diyan piso. Piso 150, 2. Sa dulong-dulo Santa Ines. Siguro 10 piso eh. Putik na yan, alam nyo ba kung magkano na ngayon? Kulang-kulang 1,000 na. Putang ina. Ganun na ngayon eh, di ba? Ganun na. Ganun kamahal. Ang tubig natin nun, mga kababayan, kahit nabuksan nyo ng gawin yung swimming pool yung loob ng bahay nyo, hindi kayo magbabayad ng mahal. Di ba? Baliwala lang ho yan eh. Tingnan nyo mga kababayan ngayon. Napakamahal na. Di ba? Di ba? Hindi naman ako ganun katanda, Addictos Rex. Yung piso, piso, $1 is 1:1, ano? Naabutan ko mga piso 18 pesos. Ganon lang ako katanda. Grabe, no? Ang kuryente nun, mga kababayan, pwede mong pakiusapan yung yung hindi ka nakabayad. Mamumutol. Pupuntahan ka ng mamumutol. Hindi ka nakabayad. Pwede mong pakiusapan, Kuyang, next time na. Di ba? Next time na. Grabe, no, mga kababayan, ibang klase ngayon, no? Wala na. Sino may kasalanan nito? Kasalanan nyo. Pinabagsak nyo si Apo Lakay eh. Alam nyo, ang totoong mala Singapore, ang Pilipinas, kung hindi pinabagsak si Apo Lakay nun, kung naituloy-tuloy lahat yung mga plano. Binulag kayo masyado ng mga putang inang to eh. Pero hindi naman tayo nagtatanim na ng sama ng loob sa mga yan. Dahil natauhan naman na. Di ba? Grabe sila, mga kababayan ko. Tayo nahihirapan. Yan. Sino ang may kasalanan? Alam nyo na, si Duterte. Pinalawig pa niya yung putang inang batas na yan. Our beloved Boss Mike.